Ayan, maraming pong salamat sa Panginoon dahil tayo ayan napag na patuloy tayo nakakakuha ng mga coins local at international. Ayan, ito po yung mga coins na yan na binigay lang po sa atin. Okay, so maraming salamat sa Panginoon. Ayan po, pag-usapan po natin yung mga coins na yan. Unahin po natin itong mga coins na maliliit. Ayan, ayan, ito po naibigay lang po sa akin. Ayan, isang uri ng coins na kung saan makikita natin po yung mga karakter niya, parang bulate. Ito po yung reverse niya. Ayan, parang bulate po ang pagkakasulat. Hindi ko alam kung ito po, sa maliwanag po, ito ay isang foreign coins na kung saan ito ay matatagpuan natin sa Thailand. Itong coins po na to, kahit hindi po tayo marunong magsalita ng English, kasi do sa uri po ng sulat o karakter na parang bulate ang pagkakasulat. Yan, galing po ito sa Thailand. Itong nakikita po nating 1, hindi po natin alam kung 1 baht ba yan o ano, kasi ang alam ko tawag sa ng pera sa Thailand ay baht, pagaya sa atin piso. O yan, Thailand coins. Hindi ko po sinasabi mga ka-hunters na ito ay malaki ang halaga. Yun, nagpapasalamat lang tayo dahil yung pag may nakikita silang coins ay binibigay sa atin. Okay, ito naman po makikita natin yung mga triangle na kung susurin po natin ni star po ang pagkakagawa po niyan. 1, 2, 3, 4, 6 corners yan. Okay, may taong 2023, napakabago pa po ng coins yan. 10 ay hindi ko po alam kung cent, at mababasa natin sa English na salita Bank Negara, Malaysia. So itong coins po na ito, dalawang klase po to, dalawang peraso pala. Ito po ay galing sa Malaysia, pero ang tanong, napakabago pa ng coins na to, paano to nakarating sa atin? So ibig sabihin, marami na po sa mga kababayan natin ang nakakapunta sa mga karatig bansa, kagaya nga ng Malaysia, Indonesia, Vietnam, Singapore. So marami na po, siyempre ang Japan, marami na po sa mga kababayan natin ang mga nag-out of town o out of the country pala. Siyempre nagbabayad sila doon, nasusukulian sila ng mga coins na dadala dito sa atin. Yung iba naman yan ay ibibigay sa atin. Napakaswerte din sila. Sila yung nakakapagbakasyon sa ibang bansa. Dati bihira kayo makakakita ng mga foreign coins dito sa atin, kasi nga mga panahon na yon, bihira po ang nakakapunta sa ibang bansa kahit na karatig bansa natin. Mahirap pa rin po ngayon kasi po napakamura na ng pamasahe sa eroplano. Hindi kagaya ng sa local, mas mahal pa nga po yung local na ticket kesa sa international. Pangalawa, napakamahal pa ng bilihin sa atin compare mo sa kanila. Sa kanila po, napakamura ng mga bilihin. Kaya naiengganyo yung mga kababayan natin na magpunta o magbakasyon sa karatig bansa. Okay, yan. Sana maging ganun din tayo. So ito naman po, 13 makakakita po tayo ng mga taong ito madalas po, pero piliin po natin yung mga coins na ika nga ay, kasi meron pong hard to find sa 2013. Yan, tingnan nyo po ito.
Hin- ay, ayan. Tingnan nyo po ito. Kung ang pagkakasulat po, unang-una po, ito po ay hindi gaanong tawag dito, yung hindi siya gaano kuwan po, yung wala pong gaano siyang damage. Yan, napakaganda po, napakakinis pa po nito, at saka makikita nyo po yung kuwan niya sa likod po, pagkakagawa po, yung pagkakapunch ng die, malinis na malinis. Ayan po. Ayan. Kaya po, kung tayo ay yun nga, bilin ko sa inyo, kung tayo ay maghahanap po ng mga coins, piliin po nating mabuti yung mga barya na ating itinatabi. Maingay yung sasakyan. Yan o, 2013, napakalinis po, detalyado, tsaka yung mga bigot, may bigote po ito eh, yung bigote po ni Jose Rizal, makikita nyo dyan. Okay, yan po mga ka-hunters, yan dapat nating hanapin at itabi yung mga coins na ganyan, sa ganun hindi po masayang yung ating pag-kolekta at may future pa. Okay, hanggang sa muli mga hunters, ingat po tayong lahat, ingat po, bye bye, hanggang sa muli.